Hello and welcome to It's Time to Speak Up with Kate Cadrofino. Welcome sa bahay natin dito sa social media. So this will be my first entry na ginawa or i-upload na medyo ibang setup naman at mayroong kapupulatan. So anyway, yung topic natin ngayon, ito yung random thoughts ko. Alam nyo ba, ang dami ko palang silent viewers kasi ngayon ko lang ang dami kong nare-receive na message, thank you message na ang dami-dami pala nagiging silent sa topic na to. So, alam nyo ba, kasi nag-share ako dito sa Facebook, dun sa main account ko, regarding my TTC journey and sobrang dami palang babae yung naka-experience ng ganun. Pero they don't have a voice. Wala silang, I don't know, maybe siguro tabu pa siya pag-usapan dito sa atin. And alam nyo ba, parang gusto ko na sanang mag-stop na ako magawa ng content ng kagaya nito or pag-share ng TTC journey ko kasi nga sabi ko, mukhang parang walang nanonood pero kanina nung nakaraang araw hanggang last week at ang dami kong nare-receive na message until kanina talaga meron nagsabi sa akin yung kakilala ko na to keep making more contents about my TTC journey kasi bihira lang talaga dito sa Philippines or sa aming lugar yung mga pinag-uusapan yung mga ganitong topic kasi most of the time talaga very taboo talaga siya pag-usapan. Hindi siya yung parang yung laging pinag-uusapan. If ever man na pag-uusapan, medyo iba yung dating. Parang nakakahiya siya. Parang very sensitive na topic siya. So, eto, alam nyo ba, yung TTC journey ko, hindi siya sobrang dali. Actually, hindi lang pala akala ko kapag meron akong pambili ng pera, meron akong pambili ng gamot. Teka lang, merong aso. Okay na, parang hindi pala yun. Dapat you are fully prepared. Tapos, ayun nga, hindi siya madali. And sabi ko, ayoko na talaga mag-post ng mga ganun-ganun. Baka I get a lot of bashing, I get a lot of, yung mga sasabihin ng iba, napipressure ako, sasabihin ng iba, nagmamadali. Yes, nagmamadali ako dahil nga medyo nagkakaedad-edad na rin ako at lagi ko talagang sinasabi to na ano kaya kapag matanda na ako, ayokong magkaroon ng regret sa buhay na hindi ko siya ginawa, that I have resources talaga. Although sinabi ko na to sa iba kong videos, pero pilit ko man siyang kinakalimutan talaga. Gusto ko talaga maging man sana, yung tipong itatago ko na lang siya ng pero hindi talaga parang meron talaga something na yung ewan ko nagtutulak sa akin na mag-post ka, kailangan mong maging boses sa ibang mga kababaihan. So, ayun nga, kanina naka-receive ako ulit ng mga nagsasabi na do more, a lot of contents regarding TTC journey. And alam nyo ba, sabi ko talaga kanina, ipagpapatuloy ko yung mga ganitong sit-down talks, yung podcast ko. Actually, dito ko lang siya i-upload sa YouTube na to. Dito ko siya i-upload sa page na to kasi yung Spotify ko hindi pa siya ready. So, ano ba yung iba sa mga TTC journey or TTC couple na yan, alam nyo ba, hindi siya normal na yung mabuntis ka lang, okay na. O hindi siya ganon. It takes a lot of sacrifice. It takes a lot of money. It takes a lot of patience kasi alam nyo ba, trial and error siya. Hindi siya yung tipong yung lang kayo, okay na. And please lang ha, I'm not encouraging yung mga hindi couple or hindi naman, baka mabash tayo. I'm not encouraging yung mga masyado pang bata. Please lang, if bata kayo, focus on your career, focus on your studies kasi iba talaga pag meron kang buhay mag-asawa, buhay yung medyo meron ka ng pamilya kasi iba talaga. So, eto naman sa mga kagaya kong couple, grabe talaga, saludo ako. Imagine, ilang months ko pa lang siya pinagdaanan. Actually, mga 4 months pa lang. Pero sabi ko talaga, grabe, iba talaga yung drive ng mga babae na trying at gustong magkaanak. Kasi hindi lang talaga siya pera eh. Lalamunin yung oras mo, lahat ng kakainin mo, limitado, lahat ng, ewan ko, and it takes a lot of, yung yung iba talaga kapag meron kang support system kasi aanin mo yung pera mo, aanin mo yung lahat ng yan. Kung lahat ng mga nasa paligid mo, wala kang makukuhang support or yung husband mo hindi very supportive sa journey mo. So, yun talaga. And ano pa yung masasabi ko?
hindi siya sobrang madali. Hindi siya sobrang madali. Akala ko, ine-expect ko okay na. Dati pa nga, meron pa akong paiyak-iyak, pero right now, hindi na. Parang tumibay na talaga ako as time goes by. At yung sa ano lang, yung sa mga tao, 'di ba? Lagi tong natatapi kapag meron tayong pupuntahan. Yung isa ko ngang viewers, yung kakilala ko, sabi niya, every time daw na meron siyang pinuputahang birthday parties, lagi siyang sinasabi na, "Ay, kailan ka magkakaanak?" Yung tipo sanang maganda, maganda yung pinunta mo doon, pero parang you get a lot of sometimes insult. Yung iba okay lang naman, pero meron talaga yung ah, hindi talaga maganda yung pagka-deliver. So, yun sana yung matutunan natin na kapag meron tayong makitang couples na trying, 'di ba? Or ang hirap, ang tagal na nilang tikom na lang natin yung bibig natin kasi meron talaga, iba't iba talaga yung emotional capacity ng tao. Hindi natin dapat laging tinatanong sa kanila kung kailan sila mag-aanak, but hindi pa nasundan yung unang anak nila, ba't hindi pa nasundan yung pangalawa, or wala tayong karapatan doon. Nakakahiya yun kapag ganun-ganun pala. Why not let us focus on ourselves, no, 'di ba? Kaysa binabantayan natin yung buhay ng iba. Why not focus on ourselves, focus on our career? Kasi naman kapag binalikan tayo, medyo parang pangit naman, no, nakakahiya naman, no, na hindi natin makorek-korek yung buhay natin. Tapos yung buhay ng iba, yun yung pilit natin tinitingnan. At alam nyo ba, yung na-realize ko eto hindi pala, hindi rin kawalan, or hindi rin you are, ano ba to, yung term na kapag wala kang anak. Alam nyo ba, ang daming tao dito sa mundo, ang dami-daming anak, pero sa totoo lang, hindi talaga nila mapakain-kain yung anak nila. Tapos yung iba, lait sila ng lait sa mga taong ayaw maganak. Wala namang problema doon kapag yun yung gusto ng mga couple or a certain person na hindi talaga gusto nila magkaanak. Kasi nga, yung mga tao na yun maybe, hindi talaga, hindi swak sa schedule, hindi swak sa kanilang personality, or maybe yung bulsa nila, hindi pa ready to have a child. Kasi nga, yun yung sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas naman talaga, ang dami talaga, ang hilig talaga. Actually, kahit ako, ang hilig ko rin nga makipagkwentuhan. Pero, na to the, yung extent na very too much na, or very, ano na ba, yung, basta. Teka lang, masyadong maingay yung, so ikakat ko lang. And balik tayo. So, alam nyo ba, itong mga topic na to, pinag-iisipan ko talaga, ang tagal ko na talagang pinag-iisipan. Pero, ayun nga, ang daming nagre-remind sa akin na, uy, mag-update ka na. Ano nang balita sa'yo? Ano na yung mga... Actually, wala naman akong tips na ibibigay regarding talaga sa TTC journey. Kasi yung pinakamaganda talaga sa lahat, kung gusto mo nang trying or gusto mo talaga, if meron kayong budget, ay personally advice, ito rin yung may advice ko, kapag meron kayong budget, go to any clinics, magpatingin kayo sa OB-GYN ninyo. Kasi ako naman, hindi naman ako doktor dito. And case-to-case basis, hindi pwede yung applicable na yung nangyari sa akin. Ganun din yung sitwasyon ng isang babae. Tapos yung nangyari sa kanya, hindi ganun kasi yung babae pala, iba't iba pala yung yung mga changes sa katawan nila. Iba't ibang scenario, iba't ibang cases yun. So, iwasan sana natin yun, i-compare yung girl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kasi walang copy-copy. Walang ganon. Hindi nakaka-copy-paste yan sila. Kaya iwasan sana natin yung mga ganong bagay. And thank you dahil ever since I was a child, pinangarap ko talaga to. Sabi ko last time kay JR, grabe no, yung mga pangarap ko dati, ito yung, it's very clear on my mind and my heart na nung kabataan ko talaga during elementary days, mga grade 6 ata ako. Ito yung mga gusto kong gawin, yung mga nagsasalita ako, nagpo-podcast ako, and right now, sabi ko, it's time na talaga, it's time to speak up na I want to have a voice kasi, ewan ko, hindi ko naman lahat sinasabi dito online, pero somehow, I wanted to motivate, and ever since talaga nung bata ako, hilig talaga ako magbasa-basa ng libro, ng mga motivational quotes kasi nung bata ako, instead of giving toys, yung binibili ng mama ko yung libro ng mga inspirational quotes, yun yung natandaan ko, pilit kong binabalikan ilang weeks na kung ano ba yung nag-udyok sa akin, ba't ginagawa ko to, ba't gustong-gusto ko siya, kasi nga siguro, binalikan ko talaga siya nung grade 1 ako. Hindi ako madaming toys. Yung binibili ng
parents ko, libro siya. Tapos, yung mga libro na yon medyo, halos lahat doon, inspirational quotes, inspirational messages, nuggets of wisdom yun, yung libro na yon, color black yun. So, ayan, I hope, thank you so much for watching and see you on my next video. Yun lang, bye!